dalawang Jinko Tiger Neo brand na solar panel. So tig 200 watts to na bifacial solar panel din. So i-share ko sa inyo ngayon yung kanyang 1 week performance bundle with SRNE MC series na solar charge controller. Jack Solar, Jack Solar, share natin ito. Anong natutunan mo? Dahil may video na tayo na na-share regarding dito sa performance itong ating JA solar panel na 610 watts, isang i-share ko naman sa inyo ngayon is yung performance ng ating dalawang Jinko Tiger Neo brand na solar panel. So tig 200 watts to na bifacial solar panel din. So i-share ko sa inyo ngayon yung kanyang 1 week performance bundle with SRNE MC series na solar charge controller. Bago natin puntahan yung ating solar charge controller, so i-share muna natin kung paano natin kinonect yung dalawang panel. So kinonect ko siya in series connection, ibig sabihin yung positive terminal nitong panel na to is kinonect ko sa negative terminal ng kabilang panel. Then yung negative terminal nito at positive terminal ng kabila is yun ang kinonekta natin sa ating solar charge controller. And then, ito palang panel na to is kagaya na nabanggit ko, bifacial solar panel to, pero hindi ko na-utilize yung bifacial feature niya. Kasi napansin nyo naman, halos almost flat yung pagkakamount natin sa panel na to. So, kung ito ay naka-install sa ground, pwede nating i-tilt, no, between 15 to 40 degrees and pwede natin ma-utilize yung solar cell sa likod niya. Ito yung ating MC Series 20 ampere solar charge controller. So dito natin kinabit yung ating dalawang 200 watts na Jinko Tiger Neo solar panel. At ang kinakarga nitong battery is yung ating power wall na 24 volt system. So kung halimbawa meron kang 400 watts na solar panel and then ang battery system mo naman is 12 volts, no? Kailangan mo ng solar charge controller na around 30 to 40 ampere, no? Pero kung katulad ng setup ko na 400 watts ang solar panel and then 24 volt system ang battery, so enough na yung ating solar charge controller, no? Around 20 ampere pwede na yon, no? Para sa iyong setup. Next is i-share ko na yung screen ng ating mobile app, no? So nakita nyo naman walang screen yung ating SRNE MC series, no? Napaka minimalist nung kanyang design, no? Pero dahil meron tayong Wi-Fi module na ginamit diyan, so pwede natin ma-access yung ating solar charge controller sa mobile app. So gumamit ako dito ng mobile app na solar app. So ito yung itsura niya. No, ganyan yung itsura ng ating mobile app. No, so para makita natin yung performance ng ating solar charge controller as well as yung dalawang Jinko Tiger Neo na solar panel. Andito tayo ngayon sa ating solar app. So bukod sa SRNE monitoring app, isa pa tong solar app na pwede natin gamitin para i-access natin yung ating controller na SRNE. Basta meron kang Bluetooth module o kaya Wi-Fi module, mako-connect mo na dito yung iyong solar charge controller. So ayan, makikita nyo na, nandito na yung model name ng ating controller, MC2420 N10. So i-click natin yan. And then sa real-time tab, makikita nyo dito, no, 0 watt na yung galing sa ating panel. And then yung status, charging not turned on. Kasi nga, gabi na, 8:58 PM na. And then battery yan, wala nang charging current. Hindi na nag-charge ang ating battery. History tab. So ang gusto natin makita dito is yung max charge current, max charge power, tsaka charging capacity. So unahin na natin yung max charge current, which is ito yung performance, naging performance ng ating solar charge controller. So today, ang max charge current niya is 9.92 ampere, no? And kung papansin niyo, ang pinakamataas is nandoon sa dulo. Nangyari siya noong February 22. Ang max charge current natin is 13.27 ampere. In which, dito mo makikita na tama yung naging size natin ng ating controller. Kasi kung nagkataon na ang napili nating controller is 10 ampere lang, so hindi niya mahihit tong 13.27 na charging current. O, pati na to, 10.69 tsaka 12.06
63 ampere. So, dito ka lang. So, ang boundary mo lang talaga is hanggang 10 ampere ka lang. So, tama yung size, 20 ampere, no? So, hindi rin naman maganda kung nasasagad natin yung 20 ampere na charging current kasi iinit ng gusto yung controller natin, no? So, medyo kung wala naman tayong problema sa pag-manage ng heat ng controller, okay lang din yun. Pero, tingin ko, okay na yung ganito lang. Nasa ganitong charging current lang tayo. Hindi natin nasasagad yung 20 ampere natin na controller. So, punta naman tayo dun sa max charge power para sa ating Jinko Tiger Neo na 200 watts solar panel. So, dalawa yon. So, pag pinagsama ko yung rated power niya, magiging 400 watts total. So, today, max charge power is 267 watts. So, kung i-compare natin do sa 400 watts na power rating ng dalawang Jinko Tiger Neo, is halos kalahatin lang yung charge power ngayong araw na to. Tapos, ang maximum niya is nandun din sa dulo. No? Noong February 22 nangyari. So, ang max charge power niya is 357 watts. So, hindi pa rin niya nahigitan yung 400 watts na kanyang rated power. No? Kasi ang hinala rin natin dito sa Jinko Tiger Neo is hindi talaga yung front panel niya or yung top panel niya, hindi talaga siya true 200 watts, no? Yung power rating niya. So somehow, kasi nga bifacial siya, yung ilalim niya, sinama na nila, no? Doon sa 200 watts na power rating. So ang hula ko doon is ano lang around 175 lang watts yung nasa top panel. Then yung sa back panel niya, doon yung the rest, around 25 watts. No? Kaya ganito lang yung naging max charge power natin. Nasa 357 watts lang. And then, yung pinakamababa naman is itong 259 watts na nangyari nung February 26. Yan. Ayun ang para sa ating panel. And ito na, sa charging capacity, ito na yung combined performance ng ating solar panel na Jinko Tiger Neo at yung ating SRME 20 ampere solar charge controller. So, harvest today is 1.21 kilowatt hour. No? So, ang pinakabababa natin sa week na to is 824 kilowatt hour, no? And then ang pinakamataas is ito, no? 1.238 kilowatt hour. No, para sa combination ng ating 20 ampere SRME MC series at dalawang 200 watts na Jinko Tiger Neo bifacial solar panel. Solar.